may mangita ang Ginoo nga anak kanimo. So kung aduna may makikistorya nimo nga padayon sa pagpangalagad sa Ginoo, kana pinadala na sa Dios kanimo para ikaw makabalik diha sa iyang turel. Amen. Wag siya nagani ka medyo kaluya, pero adunay mga tao nga mo-encourage mo, push nga na kanimo igsoon, kanang mga tawhan na gigamit na sa Dios para ikaw makalahutay sa imong pagtuo. And the last one, na gitawag og joyful restoration. I-restore kita sa Ginoo. Kita iyang mga anak, i-restore kita sa Ginoo. Bisan pag-unsa kadako sa conflict, bisan pag-unsa kadako sa problema igsoon, adunay yung restoration nga mahitabo tungod kay kitang tanan mga karnero sa Dios. Ang tanan nga mga karnero sa Dios, iyang pinalangga. Amen. Tanang mga anak sa Dios pinalangga sa tungbuhin nga Dios. Mao gani na nga niingon ang tungbuhin nga Dios na kung aduna may usa ka tawo nga maghinusol sa iyang mga sala, ang mga anghel sa langit magsadya, magfiesta sa kalipay tungod sa usa ka tawo nga mobalik kanha. Amen. So manindog kang tanan mga kaigsuonan, our verse this morning emphasizing that the grace over judgment. Kung aduna may mapakyas, kung aduna may mapandol, kung aduna may masabtan igsoon, tan-aw na to nga ang grasya sa Dios lapad ug dako kaayo igsoon. Hallelujah, Jesus. Father God, we thank you, Lord, this morning, Father. Salamat, Lord God. Nganing kamuntagon, Ginoo, kuduol kami nga kanimo, Dios. Uban, Ginoo, ang kumpiyansa, Amahan, ikaw matinud-anon, assured sa among kinabuhi, Ginoo. Nabisan ko, Lord, adunay mga panahon na kami, Ginoo, naglatagaw ang hunang-huna, Ginoo, among kinabuhi. Nag-adto sa mga dapit nga dili ka namo kauban ang mahal. But thanks to you, God. Salamat kay nga kanimo, Ginoo, na kami, Lord, kanunay kami nimo, Ginoo, ipabalik diha sa imong mga kamot. Sa iya kami ning adlaw, Lord, iya kami ning kabuntagon, Ginoo, nga muday busimba nga kanimo, Lord. Amo kang alagaran, Ginoo. Amo kang simbahon o Dios. Hallelujah. Among kasing-kasing, Ginoo. Among ihalag nga kanimo, O God. Among Lord, among ipataas nga kanimo, Lord. Kung kay buhay ka nga Dios, niningadapin, Lord. Buhay ka nga Dios sa among kinabuhi. Buhay ka nga Dios sa among mga pamilya, Father. Glory to your holy name. Amen. Palakpakan natin, Ginoo. Mag-guide ta sa buhay nga Dios. Itong ihatag ang atong mga hunang-hunang kasing-kasing mga bagay na uban diha sa pagtuo. Praise. Amen. Praise the Lord. God is good. All the time. Let us shout hallelujah. Come on, church. Let us shout hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory to your name. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. You said in your word, Father God, sa Psalms 95, verse 6, let us bow down and worship Him. Let us kneel before the Lord, He who made us. He is our God, and we are the people He cares for, His sheep that walk by His side. Listen to His voice today. Come on, church, atong pakpakan ang atong buhay na Diyos. He is our God, and He is risen. Come on! A shout of praise to our living God. A shout of praise. Come, church, lift up your hands to Jesus. Lift up your hands to Jesus. Come on. Worthy are you, Lord. Worship your holy name. We praise the name of the Father.
just open your mouth. Just declare how good God is. Just declare. Just talk to our God. Oh yes, Jesus. You are so great, Father God. You are so great to us, Father God. You are holy, Father God. You are holy, our Father. Lord, we continue to lift our hands unto you, Jesus. Acknowledging, Lord, that we are nothing without you, Father. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Worship our God. Ayaw mo na unaan ang salat ng tingog nila. Just focus yourself into God. Hindi lamang sa pagbuhi ng Diyos. Makaangkon kitang kalinaw. Hindi lamang sa pagbuhi ng Diyos. At tunay kadaugan. Hindi lamang sa pagbuhi ng Diyos. At tunay kalipay kaisunan. We just want to focus to you, Father God. Ang kalimtan, Lord, kung sa mananas mong palibot ka rin, Father God. We just want to praise you. We just want to worship you, Abba Father. Because tapos ka, Lord, at alayang na pagkasimbaho na mahal. Oh, Jesus. Come on, church. Lift your name. Lift your hands to Jesus. Come on. Oh, Jesus. We just want to be in your presence. We just want to be with you today. Oh, Father. Jesus. Lord. Everything in this world, Father God, is temporary. Mapakyas kami na Diyos. But we are so blessed, Father God. We are so blessed, oh God, na naa kami Diyos nga gamhana. Diyos nga dili mausab hangtod sa kahukuman, Father. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Move in your people, Father God. In your presence, move in your people. Ngayon ka sumupulong, Lord, na maglantaw ka sa mga kasintasing sa mga kaanakan ng Diyos. Oh, hallelujah, you are the God. You've never changed in our lives, Father. You are the God, Lord, who never fails in us, Father God. Oh, we just want to worship you, Father. We just want to reveal in your name, Lord. Hallelujah. Because you are a sovereign God. Because you are a God of Dios. You are a great God of Dios. Oh, Jesus. Come, church. Hallelujah to your name. You love us unconditionally, God. We just want to honor your name, Abba Father.
lift your hands. Sa isimba ko ikaw, ihalaran sa kanluran, tuyo sa kalipay, ikasing-kasing ko ang huli sa awiton ko. Let's sing it again. Come on, church. From the top. Palado,
O kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagkain. Yes, Lord. Imo ang tanang tungod. Ang puro-puro sa himaya.
Igsonan, Pastor Peter is not around. He's in Clarine right now. Siya nagwali dito. But ang Diyos, dili ka hukdan o magsasangyaw tungod kay mag-raise up ang Ginoo o daghang mga galamiton diha sa iyang gingharian. Now, kani siya nga alagad sa Ginoo. Good morning. Usa ni ka matinud-anon nga anak sa tungbuhi nga Dios, si Elijah, na siya Elisha, na ako pod na ako'y partner diha sa Ginoo nga diha sa ministry nga grabe kayo ka committed sa tungbuhi nga Dios. Wala nang ilit adlaw gabi ikuyog mi ani. And then matinud-anon ni prayerful. Help me welcome Gladys Ligado siya magdala sa tulong sa tungbuhi ng Diyos. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Ana sila nga sa kanang mong tindo guys ko nga mag-isod ng introduction. Pero praise God, tutuan ta sa Ginoo. Amen? Ikang, praise God. Please pray for the word. Salamat po Diyos, dining kapto, no God. Salamat Ginoo sa imong tulong mo flow, Lord. Salamat po Ginoo sa gahong sa imong tulong, Ginoo. Padayon na mong masabtan, Lord, ang imong tulong. Amo makuha, Lord, ang portion nga imong ihatag ka na mo nili kamuntagon, no God. Thank you, Lord. Ang tag-usa Ginoo, adunay kasing-kasing Ginoong Dios, mga pausanon, kasing-kasing Lord, mudawat sa imong tulong, hearted, God. We bless your name, Ginoo, hindi nga dapat, O God, sa mga kaliwala. In Jesus' name, Amen. At ito sa 2 Samuel chapter 23, sa ARV lang, palihog there. 2 Samuel chapter 23, verses 9 to 12. Sa ARV, sa iyo. Now, ato pag-isgutan karon, ako ni siyang itaytulan of the standing strong in battles. Standing strong. Nagatubang ba ta mga igsoon o gubat sa kinabuhi? Daghano? Unsa man nga gubat sa kinabuhi ang imong iatubang karon? Klase-klase man yung pagpakigubat sa kinabuhi. Actually, we are like the soldiers of God. Mga sundalo ta ni Jesus. So wala ra gyud ta nabuhi dining kalibutan na indo ra ta i-decor, but ibuhi ta sa Ginoo kay natay purpose. The first one is to glorify His name. Amen? So atong hisgutan nining kabuntagon ang three mighty men of David. Atong iyang tulo bitaw ka warrior nga nang-stay sa iya sa dihang nakigubat siya kay sa time ni David, puro ni siya gubat. Puro gubat ang sa time ni David. Ang kanang naglibot niya nga mga kingdom gubat sa iya ha. So, kaning time ni David, kani siya challenging kay ni nga time sa iyang panahon. Praise God. Pero si David, itagaan siya sa Ginoo ug mga right hand nga loyal sa iyaha, mga right hand nga extraordinary nga mga kanang parehaan ni tulo ni sila kabuok, pareha ni Eleazar, pareha ni Josheb, Bathsheba, kay tulungan ni sila kabuok. Nani sila mga extraordinary courage. Lalo bang maisugon, isog yung mga tawhana. Una, ato ta sa pulong sa Ginoo sa
ta nagsugod. Sa 8, palihog ta sugod sa 8. 8. These are the names of David's special soldiers. Josheb-Basshebeth, the Tachimonite, was captain of the king's special forces. He used his spear to kill 800 men at one time. So nang 1 men at one time, nakapatay siya og 800 kabuok tao sa isa lang na nila kapanansangka. So nakita na to, extraordinary yun ang iyang kaisog. Mao na'y mga tao magihatag sa Ginoo ni David na mao'y mag-uban niya sa iyang journey as king. And the second one, sunod, next. Next, there was Eleazar, son of Dudai, who was there with David when he challenged the Philistines who had gathered for battle. The Israelites ran away. So, napon ni siya si Eleazar. Ikaduha si Eleazar. Ug ang ikatulo, next, palihog. But Eleazar stood and fought the Philistines until his hand became so tired that it cramped around his sword handle. The Lord won a great victory that day. The people of Israel came back, but only to take things from the dead. Next. Next, there was Shammah. So, ikatulo si Shammah, son of Age from Harad. The Philistines came together to fight. They fought in a field of lentils. So, lentils ka ng uma sa mga batong. Batong siya. Nakapsin ako ang batong. The people ran away from the Philistines. Kung ikani mga Palestino, sa Bisaya, pasa ko din ako siya sa Bisaya. So, simpura kay angan ni Josheb-Basshebeth sa Bisaya kay Jose. Jose-Basshebeth. So, akong gitanaw nilang tulo, ako silang gi-search, yun si Jose-Basshebeth, Josheb-Basshebeth, si Jose, no? Also called Jashubim, diha sa Chronicles 11:11, parihara siya o kanang senaryo. Dayon, ang iyang ngalan gimubo siya, gi-shorten, gihimo siyang Jashubim. I-shorten ang iyang pangalan. O kini si Jashub, si Jose-Basshebeth atong Bisaya. Kay Jose-Basshebeth man sa Bisaya. His division was 24,000 under his command. So kani si Jose-Basshebeth, kana si Joshebim, in short, na siya 24,000 under his command. Then siya ang chief among David's mighty men. Kay by rank ni sila. Then ang iyang dala ay sa unang panahon, ang mga weapons sa unang panahon, bow, isa pa. Isa man na lang sa lida niya ang karaan. Oh, bangkaw, spear, kanang bow. Mauna ang mga weapons sa unang panahon. Ang gidala ni Joshebim, mauneng spear. Na may daghang klase ang spear na akong talinis nga bangkaw, nabuto siya murag ng suwag bitaw lapad. Ana niya daghan ang bali inig. Anak niya sa tao daghan gyud ang iyang maigo. So ato ta kang sa kinabuhi ni Josheb. Pero sa dili pa atong hibaluan na naatay battle sa kinabuhi. Direct na ta sa tong point. Unsa man ni siya nga battle? Na siya physical battle, na apod siya spiritual battle. Unsa man ang physical battle nga atong atubang karon? Ang physical battle kaya atong problema. Battle, kani mga battle na makita nato ba? Makita nato sa atong mga mata. Mo ni siya physical battle. Kining atong mga persecution, kining mga sakit o balatian, kita nato sa atong lawas nga natay sakit. Kaning kanang kakulangon na atay mga panginahanglanon, makita nato na unsay kulang
sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi. So maunay atong physical battle. Nagkining opposition from people. Kay tanan kita, dili kita makaplease o sa usa. Naagid tay mga dili mo uyon sa atong mga statement. Naagi mo oppose sa atoa. Muna atong hibaluan, maunay physical battle ko nato. Among physical battle, kining life difficulties, kining kalisod sa kinabuhi na atong makita sa atong mga mata, mao ni siya battle physically. Mga sin, nakita nato nga mga battles. So ang ikaduha mo ni atong spiritual battle. So mao ni ang pinaka tagaan nato og kanang panahon, tagaan nato og atensyon sa atong kinabuhi. Unsa man ni siya? Atong mga inward battles, atong mga unseen. Unsa man ang mga unseen nga pakig-away nato, pakigbugno sa kinabuhi. These are temptations. Fear, kani atong kadlok, kani atong mga doubts, kini atong sala, that is spiritual battle nato na. Atong discouragement, attack of the enemy, those are spiritual battle sa atong kinabuhi. Ug ato lang na siyang ma-overcome when God's presence is in us. Ang battle sa unang physical battle nilang David, along with his 3 mighty men and all the soldiers under them. Pero ang atong battle karon, battle ta physically and spiritually. Amen? So adto ta sa lesson learned nato karon, number 1, si Josheb. Si Josheb, mao kini ang kung basahon ni mao kini ang ngalan sa mga bayani nga nag-alagad kang David. Simple na kay siya, Jose Basibe. Pero sa English, aran niyang Lisura Hilwason. Usa ka takinihanon, takunihanon, siya'y pangulo sa tulo. Kung nakapatay siya 800 ka tawo, pinaagi sa bangkaw sa usa lamang kasangka. So atong nakita, ang sa iyang gigamit, bangkaw spear. Dayon usa man iyang gipatay ang enemy. Iyang gipatay ang enemy. Unsa may giingon diha? 800 enemy nga iyang napatay sa isang asangka. Isog na dili. Isog. Atong kani nga scenario atong ibutang sa atong present karon. Kinsa ang unsa man ang atong weapon? Kay kini si Josheb, ang iyang physical weapon is spear. Dili iyang gipatay ang mga enemy. Sa ato karon nga kinabuhi, unsa may atong weapon? Unsa may atong ultimate weapon nga gihawira nato while we are walking our journey as believers, as Christians? We have the Word of God. Mao na ang atong weapon, ang Word of God. Mao na atong spiritual weapon, ang Word of God. Kini si Josheb, nakita nato ang iyang spear, mao iyang patay sa enemy, gibuntog niya ang iyang mga kaaway, pinaagi sa iyang spear. While we, believers of Christ, atong buntogon ang yawa, ang atong mga contrast spiritually, even our battles physically, by the Word of God. Word of God, kita magunit. Hallelujah. The Word of God is God. Maunay bisan nganong mapupunta sa pulong sa Ginoo, kay niingon ang John 1:1, there was a word and a word was with God and the word is God. Maunay atong kuptan nga pulong sa Ginoo, nga naatay pulong sa Ginoo, gikuptan nato atong gibutang sa atong gipuno nato atong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo, we can overcome. Amen. Kaya nga naman, 800 men ra iyang napatay, pero daghan pa kayo po siya. The same with us karon, daghan kay tay ato bangon pagpakigupat sa kinabuhi. Unsaon na lang kung wala tayong weapon. Amen? Christian without a word, kay ang word is the sword of the Spirit. Ingon pa sa Ephesians 6:17, gamita ang pulong sa Dios sama sa espada nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Palihog ko, Lex, Ephesians 6:17,
Niyon diha ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga sa lipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Amen. So si Joseph na sa spirit kita na ay pulong sa Ginoo. Amen. So kinahanglan na atay pulong sa Ginoo. Mauna, we have the reason to read our Bible every day. Kaya diha ang atong weapon. Mauna ang atong weapon. When Jesus was tempted also by Satan, He answered using God's word. Ikumbat ito ni Jesus, Satan, nagidala siya sa balang Espiritu Santo dito sa kamingawan. Dahil gitintal man siya ni Satan, pero ang gibalos ni Jesus, yun siya, alagari ang Diyos. Alagari ang Diyos o siya lamang, wala na ilain. Ayaw tintala ang imong Diyos. Ang pulong sa Ginoo gyud may gikumbat ni Jesus ngadto ni taning. Amen? Pero ang atong kontra si taning gihapon karon, wala gina siya nausab. Actually naganam siya og kamaro. Ikontrahon ta og kanang thousands age. Pila na may edad niya? Kontrahon nato pila pa atong edad mo kontrataan na. Wala tay mahimo kung wala ang pulong sa Ginoo. Wala ang Dios na mag-uban ka nato. Praise God. Combat and fight the enemy with the truth of God's word. Praise God. Diha diha sa Matthew 4:1-11. Diha magitinta si Jesus. Moni ang atong point number 1, stand firm even when battle is hard. Barog yun ta kauban ang Ginoo. Barog ta puputa sa pulong sa Ginoo. Sukol ta sa kinabuhi kay kini kada adlaw nato nga pagpanginabuhi. Daghan biya tayo bantayan. Amen? Just like Joseph na nakikita siya front, left, right, and back. Iyang bantayan. Kita man po, mauman ta karon. Daghan tayo bantayan ang ingon nga mga anak sa Ginoo. Kaya nga naman, ang atong kontra dili unod o dugo. Apan ang atong kontra ang mga spirituhanong gahom nga naa ning kalibutan. So we need the word of God. Joseph fought courageously against overwhelming enemies. Daghan ang gikontrahan ni Joseph. Stand firm in your faith. Amen. Ang tulong sa Dios uban sa atong pagtuo mahimo tang kusgan. Naatay mga sitwasyon nga uncontrollable situations sa atong kinabuhi. Kanang di nato control. Nganing abot lang yun siya, awa nato damha. Naabot ay mahimo anak, wala man. Ang Ginoo may mutabang nato. Ngano man? God, siya ang atong kusog. Siya ang atong sa mahugdan ta kusog, siya ang atong kusog. No? Mapandol ta apan mubarog ta kauban ang kusog sa Ginoo. Ang Dios may atong dalang kanan. Diha ta mo tago sa Ginoo. Diha ta mo pahulay sa mga kamot sa Ginoo sa matag adlaw. Kapoy kay tagikan buntag, nagtrabaho ka padulong sa hapon, mo may battle. Each day we battle our lives. Nang ginabuhi ta, daghan kapoy ang kinabuhi kung wala ang Ginoo. Labi jud ka frustrated ka ita kung wala ang Ginoo. Naatay mga discouragement, pero si Joseph nagpakita siya sa iyang courage, taliwala sa daghang mga kontra. Taliwala sa daghan nga kaatoa karon taliwala sa daghan nga sitwasyon sa atong kinabuhi nga atong giatubang. Ningon ang pulong sa Ginoo pag maisugon. Barog o pag maisugon diha sa kusog sa Dios. Amen. So stand firm even when battle is hard. Duol ta sa Ginoo igsuon. Duol ta sa Ginoo. Kay diha ra gyud ta sa Ginoo makabarog. Praise God. Then sa following verse, ako na ni siyang tagaan o time. Kani si David, sunod kaniya mao si Eleazar. Anak ni Dodo nga taga-aho sa verse 9.
Uyog siya ni David sa paghagit nila sa mga Pilistihanon. So kani si Eleazar, nagkuyog sila ni David ani nga senaryo. Dayon naa si David nang hagit siya. Ihagit niya ang mga Pilistihanon na naa si Eleazar. Then kani nga hagit, these are the challenges sa atong kinabuhi. Unsa man ang mga challenges? Kani nga atong giatubang sa kinabuhi nga na-challenge ta. Either kita may ma-challenge or kita may i-challenge sa kinabuhi. Amen? Kaysa dihang magbarog ta, no? David challenged Philistines who had gathered for battle. Be reminded that the Philistines were known as in the Bible for having several giant warriors. Atong mga atong mga Sigulayat, 3 brothers ko sila, naadili sa mga Palestines, daghan sila og mga giants. Muna'y kontra sa Israel. So sa unang panahon, nahablok ito sila. Di ba sa story ni Goliath, na i-challenge siya, kisa may tao diha, yung ika-forward na musukol na ko. Di ba si David, ra? Then kanina senaryo na-reminded ko sa gibuhat ni David, na i-challenge niya ang mga Pilistihano, kaya siya may nakabuntok ato ni Goliath. Amen? Siya may nakabuntok uban ang gahong sa Dios. Then kanina senaryo, nakita na ko ang challenges, kining word na challenges, dagay mga challenges sa kinabuhi, wherein mo decide ta nga mo undang or mo decide ta nga mo padayon. Amen? So atong bantayan, nasa atong kinabuhi, daghan ang mga challenges. Either it's a challenge ta sa pagsulay sa problema, i-overcome ta sa pagsulay ng problema o sa sitwasyon sa kinabuhi, or ma-challenge ta nga, I can do it. Amen? I can do it with the help of God. I can do all things through Christ. Ito yung balik yun sa pulong sa Ginoo. Through Christ who strengthens me. Sa itong mga gubat sa kinabuhi, kinanglan na ito kusog. Kaya madrain man ta. Pag-abot sa gabi, huwag na ta kusog. Pero sa dihang magbasa ta sa pulong sa Ginoo, ang iyang pulong mo renew sa atong una-una. Mo refresh sa atong una-una. Mo mend sa atong kasing-kasing. Kanay mo kasing-kasing, atong kasing-kasing na kanang na ay emotion, na ay kasubo, na ay kahiubos, na ay everything na naa sa atong kasing-kasing. I-mend na sa Ginoo sa iyang pulong. Muna, nindot ka ayo nga sa mga challenges na uban na to ang Ginoo. Ining 3 warrior ni David, i-bless ko na sila sa Ginoo extraordinary strength and courage. Nag-uban yun ang Ginoo ni David along with his armies. Praise God. So ato ta sa Ingon si David, there is a 1 Samuel 17:47, ingon siya, the battle is the Lord's. Ang nakigubat sa ato in behalf of us, ang Ginoo. Dagan kayo mga instances sa katong Bible times nga, kanang igor man sila nagdayeg sa Ginoo. Atong wall of Jericho, nagdayeg sa Ginoo. Sa kapito, tuyok sila. Na after sa ikapito ka adlaw, gituyok ko nila kapito ang wall of Jericho. Kung sa gibuhat sa Ginoo, siya ang naglumpag sa wall. Ato nga wall, grabe po siya ka. Unpenetrable dito siya nga wall. Pero nahimo siyang posible tungod sa gahom sa Ginoo. Ana, sa atong kinabuhi, let's think. Atong butangan na itong confidence ang atong kaugalingon nga ini nga akong giatubang karon, ako nakigugno ko ani, nakig-away ko ani, dili ako ang Ginoo. Ang Ginoo may makig-away alang kanako. Amen. And God will give me victory. Kadaugan yun naa sa kamot sa Ginoo. Life will always bring challenges. Either you rise up to challenge them or you allow them to challenge and overcome you. Sa ingon sa Joshua 1:9, be strong and courageous. Ingon ang pulong sa Ginoo.
Then adto ta kang Eleazar sa ikaduha. Sunod kaniya mao si Eleazar, ang anak ni Dodo nga taga-Aho. Kuyog siya sa verse 9, kuyog siya ni David sa paghagit nila sa mga Filistihanon nga nangandam dito alang sa panag-away apan misibog ang mga Israelita. Miasdang si Eleazar o gipamatay niya ang mga Filistihanon hangtod nga dili na niya mabakyaw ang iyang mga kamot o dili na niya kabuhian ang iyang espada. Pangipadaog sila sa Ginoo ni adtong adlaw. Amen. Gipadaog sila sa Ginoo. O ang gihimo sa mga Israelite sa pagpamaulit nila mao ang pagpanguha sa kasangkapan sa mga Filistihanon nga ilang napatay. Nakita nato ang thought sa kanang sa verse 9 nga sa dihang ang mga Israelita sa dihang hagit si David ang nagpabilin sila ra si Eleazar ang mga Israelita misibog. Nakita nato nga ato siyang una-una ba ato siyang ma-imagine nga sa atong kinabuhi na ako tay fear. Amen? Na atay kahadlok sa kinabuhi apan kinangahadlok ang mga Israelita nanagan sila. Apan ang say gibuhat ni Eleazar, he stand and fight. Miasdang si Eleazar o gipamatay niya ang mga Filistihanon hangtod nga dili na niya mabakyaw ang iyang kamot. Grabe ang kusog ay gigamit ato, left and right and front and back. Amen? Naagid tay sitwasyon sa kinabuhi nga diin mura ka o gigisa. Yan ana ba? Kuan ba nang gigisa o kanang bombay o gahos? Na sitwasyon sa kinabuhi nga grabe ka kapoy na naman ni Lord nga mura galit ang right naman ni akong giatubang sa kinabuhi. Mura ka gigisa. Nakasuway ba ta na? Yes. Amen. Nakasuway ta na. Pero si Eleazar, kutog nga naa pa siya kusog. Nisupol siya. Kutog nga naa pa siya kusog. Kadili na gali niya mabakyaw ang iyong kamot tungod kay nahutda na siya kusog. Muna mga igsoon sa atong kinabuhi. Kung makigubat ta, mga tubang ta sa atong mga problema, mga testing, atong kawadon, mga kinabuhi ta, kung wala ang Ginoo, mahutdan tao kusog. Pero ang nakanindot sa mga anak sa Ginoo, na every time we are so drained, kanapiting kapuya, nagit kaayo. Pero, mind you, kaya ang Ginoo, muhatag o dugang bag-o nga kusog. Kaya naman ang Ginoo matinud-anon. Matinud-anon ang Ginoo kita. Di man ta matinud-anon pero ang Ginoo He showed His faithfulness. Iyang ipakita in ani ang faithfulness. Bisag dili ka faithful sa ko, I am so faithful to you. Inana ang Ginoo wanang imbis makahunaw na ta, Lord, you are so faithful, Ginoo. Magtininuon na yung kuhaan ni Lord, kaya ikaw gina naghatag na kusog. Amen? Kung ma-overcome ta sa itong mga problema, ang sabay hitabo na to. Mabigay man ta. Mabigay. Ang uban, ngayon mo na dahi suicidal spirit. Ang uban, tungod sa pag-overthink, nga over na po ang emotion, murag wala nakakaya ang iyang brain. Inana ang mahitabo sa tao kung wala ang kalinaw sa Ginoo. Amen? Kinahanglan nato ang Ginoo sa tanan sa pag-igubat yun sa itong kinabuhi. Ano yung kalinaw? Kalinaw nga iyang ihatag nga walay sama. Nga bisan pagkaroon ra imong bugas, pagkaudto mangita pa ka, pero you are confident that God is the God who provides. Amen? Pagkanindot. So, ni kuhan siya ni Asdang. Masa ba ni Asdang? Isukol. Isukol siya bisag daghan ang kontra. Kita pagsukol ko ta. Bisag unsa kadaghan atong giatubang. Itudluan ta sa pulong sa Ginoo. Sukol. Kay wala ka nag-inusara. You are not alone. You are God. You are with God. Ang God nag-uban kanimon. Ang Dios nag-uban kanako. Wala ka na sa iyang pulong. He is God who abides. Amen? Praise God. Then, ang kaning word dire nga
gibutang din kaning halos din na niya ang iyang kamot ni pilit na sa sword. Ang iyang kamot ni pilit na sa sword, din na niya mabangkyaw. Nakita na ako nga ang sword mo ang pulong sa Ginoo. Sa dihang kapuyong ta, anak yun, anak, kupot. Kupot sa imong pagtuo, kupot sa pulong sa Ginoo. Kaya diha ra ka makabangkod, diha ra ta makabaton og puso. Kupot. Bisang ihilak na kadas Ginoo Lord, di na nako kaya panpupot, pabilin. Hold on sa promise sa Ginoo. Lord, di na nako kaya ni akong sitwasyon, Lord. Gibukbuk na kayo akong heart na nabukak na gyud Ginoo. Giunsa na ko ani. Lord, daghan kay ko giatubang sa kinabuhi. Di nako, wa na ko'y mahimo, Lord. Unsa itong mahimo? Our hands will raise up to God. Surrender ka sa Ginoo. Surrender na po ang akong kinabuhi sa Ginoo. Lord, di na nila ko kaya. Ang imog yung gahom may mamuhat ang Ginoo. Amen? Inanak ka, basta di na to kaya, muduol ta sa Ginoo. Praise God. Di na ipumunta na rin. Kinagkupot man ta sa saad sa Ginoo. Unsa may giants na imong giatubak aron? Kini mga Palestinians, daghan kay sila mga giants. Oni kontra, pero ato karon natay mga giants, ano yung mga giants? Ay dako kayo atong giatubang ang problema, kay mo tag pagdako ko na ni problema ha, oy. Sao man ako ni? Pero walay laing dako ang Dios lang. Amen. Kung atong itutok atong mga mata sa Ginoo, muanam siya kadako sa atong kinabuhi. Pero atong itutok atong mata sa atong palibot, sa atong problema, unsay madako? Ang atong ang atong problema. Dako atong mata sa butok sa problema, ano man? Dito man talaga, butok ta sa atong kauban, naa mo siya kagay problema na nadamay na pud ka. Kay tuan ang tanaw pud ka sa iya. Amen? Naka-notice ka na mag-sharing ta sa kanang atong just like sa atong prayer, sharing ta sa atong mga sitwasyon sa kinabuhi. Nana, kanang akong heart di ka matando, bimot nga, Lord, pagkanindot mo. Kaya iyon sa niyong pagtabang siya, Lord. Kaya nga naman, iya kita struggle sa kinabuhi. Iya pagpakig-away, pagpakigbugno sa atong kinabuhi, iya ta. Pero ang nakanindot, kung ang church na unity, kung ang church, daghay mga problema, ang mga pamilya sa church, but kung naatay unity, naka-unite ka diha sa Ginoo, ang nakanindot kay nagtinabangay ka. Dili bugat ang atong problema when someone will lend a hand to you. Amen. Dagan gamiton ang Ginoo para mutabang nato. Amen. Just like David, dili niya makonquer ang mga kingdoms na nag-surround sa iya, na nakigubat sa iya, kung wala ang tabang sa katungiyang mga mighty men nga gihatag sa Ginoo. God will send someone to help us. Dili kita pasagdan sa Ginoo, daghan gyud pamaagi, iyong gali ka wala inaani di ang panalangin sa Ginoo nako. Inaani di ang pamaagi, wala gyud nato damha. Mga makaingon ta nga atong nahuna gyud dili gyud sama sa Ginoo. Limited ra gyud ang atong nahuna. Praise God. So maindot kaayo no nga ni kupot gyud si Eleazar sa iyang sword. Wa gyud niya gibuhian wala gyud siya kusog. Ala, di halos di na siya katindog pero gikuptan gyud niya ang iyang espada nga mawang sword when it comes to present time. Kupot lang ito. Kaya naman, ang soldier, kita nga mga Christian, ang atong weapon, ang pulong sa Dios. Unya kung wala tay weapon, wala tay pulong sa Ginoo, atong weapon ba? Ito picture out. Wala tay weapon, wala tay weapon na gihawiran, wala tay pulong sa Dios nga nasa atong kasing-kasing, na wala tay pulong sa Ginoo, hindi sa atong nauna. Kung sa may atong i-claim sa Ginoo, sa dihang mag-atubang ng kalisod. Wala. Kaya nga naman, habol ta nga Christian, habol. Nakata ng habol, kung saan mo bukbok sa kahoy, kung habol imong sundang, masuko ka, kaya nga naman, di maputol. Inanak ta ng Christian kung wala tayo pulong sa Ginoo. Ineffective. Hindi ta effective kung wala tayo pulong sa Ginoo. Mahimo lang ta na effective sa atong ginabuhat, sa church, sa ministry, sa family, to the surroundings na naata sa atong palibot kung naatay pulong sa Ginoo. Na a difference when we have the Word of God. Amen. So the Philistines
represents the enemy, the giants. Muna yung representahan sa Philistines. Oh, who is your Philistines karon man? Unsa man imong giants nga giatubang karon? Natay trick. Do not focus on the giants. Ayaw i-focus karon sa imong problema karon pagsuway sa panadihain mo. Ikaw rin nakabaluan na. Focus on God's greatness. Ang pagkadako sa Ginoo dito ta mo focus. Kay daghan mo siya mabuhat. Amen? God can change everything. Kung mo step ay nagalit siya sa kinabuhi sa tao, daghan ko'y mausab sa kinabuhi sa tao. Muna tayo atong ibutang sa panguna ng Lord, kung naamang ka sa akong kinabuhi, Lord, I will never be the same again. Naadi ko'y buhaton na bag-o sa akong kinabuhi, Lord. Amen? So ato tani, tumoto ang sa tuno, stand and fight in life's challenges. Dili ta mo sibog. Dili ta mo sibog para sa mga Israelita tungod sa kahadlok. Kaya kini kahadlok na to kay magkuhan mahimo na tong talawan. Maparalyze sa tong pagtuo kay nanguna na ang atong kahadlok. So stand and fight sa challenges sa kinabuhi. Mao ra gid na ako mahimo. Suporta, muwasdang ta. Na atong tanang ba, unsa ni nga battle akong giatubang karon? Naging know your battle. Anong nagatubang mo ko ani? Ako gilaw sa mga battle akong giatubang. Nang ma-identify nimo ang battle nga naa ka, mag-ampo ka sa Ginoo, ang Ginoo maghatag og kasulbaran ana. Praise God. Nanuman, mainumpuhon man ta mga anak sa Ginoo. Kay dili ta kasulbad sa atong gibang sagubang. Dili ta kasulbad dai mga kanang temporary nga mga kanang sulbad, temporary solutions, pero ang Ginoo naghatag siya mga solution nga dili temporary, final solution nga katong problema rin lagi siya magbalik-balik. Ngano man, breakthrough ang gihatag sa Ginoo. Amen. Atong pagpaka ng Ginoo. So sa ikatulo, ug sunod niya mao si Shama. Sa verse 11. Si Sama, dali sa Bisaya, pero sa English, Shama. Ang anak ni Age nga taga-Harar, nagtigom ang mga Pilistihano. Same scenario, nagtigom gihapon ang Pilistihano. Kani yung kung talaga makuhaan sila no ka ng nasli strength, kailangan sila pa nagtigom. Mga Christian ay nagtigom. Uy, nakulit yung mga kaaway na to, nakulit sila pa nagtigom. Pilistihano dito sa lihi, diin may jutay nga luna nga naluko sa mga batong ug ang mga Israelita nalagan ang pagligay sa mga Pilistihano. Nakapture gid sa kong mata ang batong. Nabasa niyo mga ison? Praise God. So kini si Shama, mao gihapon ang senaryo, naa siya sa field of lentils. Nga diin dito sila girahay, dito sila pinatyanay, pero ang nakanindot ni Shama, kay sa unang panahon manggod, ako siyang gibasa, Shama, naa siya sa kanang field of lentils. Sa unang panahon, tungkol sa gira, ang pagkaon, lisod. Amen? Na-notice na ito, makaroon kung magira ang nation to nation na ay nakagutom na moabot. Maupon na sa unang panahon, na sa dihang na ay sa gira ni sa panahon ni David, importante kay ang field nga na ay mga tanom. Kay nga naman ang ilang kingdom nga wala na pagkaon, saan magsukol sa mga soldiers anak kung walay kaon? So importante kay sa ilaha ang field of barley, field sa lentils nga mga batong. Kita mga muhi ba dahil ta, nabalite kusog na daw itong kaon. Sige lang tagatubang sa problema, magkatawa, may takadugaydan. Amen? Magsige lang tagtrabaho niya, magpasmukas-mukan na. Di siya maayo. Muna, sa panahon, kani nga gira nila, battle sa unang panahon, farmland meant provision and survival for people. Kasurvive ta, basta naatay, gikaon. Makasurvive ta. Ang field, ang itong luna sa lentils meant loss of food and territory kung antos kontra, kanang madaot nila ba?
Madaot nila ang field nila sa mga Israelita. Wala may kanon ang Israelita. Maugid na ipunteriya sa kontra sa una. Ang ila sulugon ang mga ipangtanong sa mga anak sa Ginoo. Ilang i-destroy. Nganuman, provision man na. Kanang mga tanong nila sa una, munang importante kay nila, muna akong nakuha, diri kang Shama, nga sa dihang nagtigom ang mga Pilisihanon dapit dito sa lintel, sa batong dapit, iyang wa siya nindagan dito siya gidefend niya ang field of lentils. Iyang gidefend, iyang napulong sa Ginoo. When Philistines gathered at Lehi to fight, Shama stood in the middle of the field and defended it. Gidefend niya ang provision na gihatag sa Ginoo. Amen? So napasabot ni nga we have to defend our ground. We have to defend our field. Unsa man ni siya? Kining atong pamilya. Amen? Kining atong pagtuo, atong isyang dipinsahan. Kining atong tawag, kining calling sa Ginoo. Dili nato ni kanang itugot nga tungod sa kaaway mawala siya. Ato siyang muktan. Amen? Ang kaning righteousness ni Jesus nga nato ato ni siyang protektahan. Kung unsay naa nato nga gi-entrust sa Ginoo, let's protect it. Unsa may naa nato karon atong pamilya nga nangalagad po sa Ginoo. Sina ata karon ang ministry nga gibutang sa Ginoo nato. Unsay naa karon ang panalangin. What you have today is the provision of God entrusted by you. We are just steward. Sinaligan na lang kita sa tanang butang. Sinaligan ta sa tanang butang. We need to defend. We need to stand with it. Dili nato pwede nga ma-destroy ning atsay na anak tungod sa kaaway. Tungod sa atong kontra. Mausa man ta. Mao na magbantay, mabimilin tayo lagi nga pulong sa Ginoo pagmaminan tayo. Nga naman, there is something in us na gihatag sa Ginoo. Enable man ta sa Ginoo. Amen? At tanawa gani atong ginabuhi karon sa una. Unsay naa ta? We have all the provision. Bisan pa kita milyonaryo, pero gitagaan ta sa Ginoo pagkaon sa matag adlaw. Amen? Bisan dili talagang kwarta pero grabe ang health, ang kusog o kabastog sa lawas nga gi-sustain sa Ginoo nato sa matag adlaw. Kana lang daan. Amen? Kana. Ang atong pamilya, ang relasyon sa atong pamilya. Dili na ko i-allow nga ma-destroy lang siya because of the enemy. Kaya ang enemy gusto mo niya kay ang atong pamilya malipayon ang nagalagad sa Ginoo. Kita malipayon ang nagalagad sa Ginoo. Ang enemy dili magiging siya malipay. Gusto gyud niya nga magka-trouble ang atong family. Naguban, ako sa may buhat ko, may trouble sa family. Magka-discourage ma-discourage na, ay, ano man siya, ay. Pero praise God, kung naataana ang Ginoo na ay buhat ko. Amen. Praise God. Now, we have to defend our ground, we have to defend our field, what God has entrusted to us. We have to stand and defend our territory. Teritoryo ng atong pamilya, nag-stream. Ang church, teritoryo sa Ginoo wherein kita gibutang dili. Amen? Atong protektahan atong mga anak just like God has protected us. Amen? Naatay pagprotekta sa unsay naas ato kay gikan na sa Ginoo. Praise God. Labi na ni atong relasyon sa Ginoo. The truth that God made us understand. Kaya atong pagtuo, kay pulong sa Ginoo. Dili ta musugod na i-twist ni siya. Kay unsay naa diri may atong mao di atong masunod. Ano atong sunod? Bible-based kaayo ta dili ta mo kuan na kapasitan ning i-twist niya ang pulong sa Ginoo anak siya. O ikaw anak sa Dios, ambak diri. Kay ang Ginoo magsugod mga anghel na sa nayon kaniya, imong tiil dili maunsa kumatos bato. Naapa sa pulong sa Ginoo na wala oy kay muambak ka susay na imo na ng desisyon, imong choice. Mao na kung muambak ka sa presensya sa Ginoo, desisyon na to na. Amen. Pero naingon ang Romans 8:38, nothing can separate us from God's love. Wala man. Amen. Mao na kung
ang enemy kay iya man tang ilaron, itwist niya ang pulong sa Ginoo. But when we have the Word of God, naatay pulong sa Ginoo, hindi ta mailat. Yan naman, naatay gihuptan. Amen? Naatay gihuptan nga pulong sa Ginoo. Naatay mga sitwasyon, naatay mga battle sa kinabuhi nga giatubang, naatay pulong sa Ginoo. Saon ako Amen? Naatay mga kauban, naatay mga kauban niya sa church, naapod sila'y kanang ika-istorya sa tuwa sa itong buhaton. Praise God! We have to protect, no? Kanigid siya number 1 sa battle sa atong kinabuhi everyday, atong protektahan ang atong kasing-kasing. Yan naman, ingon ang pulong sa Ginoo sa Proverbs 6:23, guard your heart for everything you do flows from it. Everything you do, ano man, nangtay emotion. Kaya natay emotion kaya hindi siya kasaligan. Karon, malipay, pagkasunod, masubo, sunod, lahit na po. Manaw, natay pulong sa Ginoo, natay kahiubos, natay kanang misunderstanding sa uban, ang pulong sa Ginoo mo, correct nato. Mo na magwadyahan ato kasing-kasing, kaya mingon ta, I choose peace. Dili ko mo choose nga mo, kuan ko niya, I choose peace. I choose peace with the Lord. Dili na ko i-allow manay musulod sa una-una kasing-kasing mga unwanted thoughts and feelings nga maka-destroy sa akong pagtuo diya sa Ginoo. Amen? Praise God. So, nindot kayo ang gibuhat ni Shammah kay iyang defend. He stand and defended his field, his ground. Maupunta mga ison, atong point number 3, we have to stand and defend. Amen. Praise God. Natin nakuha mga ison. Then, isa ka point diri sa kang Eleazar na the people of Israel came back but only to take things from the dead. Nakoy na pang ibalik na sila niya anak igubat ang katurang mga isog niya. Paghuman sa gubat na nahumana na kadaog sila na malik ang mga Israelita o sa ilang gibuhat namunit sa mga kanang bilin, kato mga patay na mga gold, kato mga bangkaw, na ato mga gold, maupo ilang gipunit. So nakita nako nga naapoy Christian nga parehaan ni karon. Umana ta sa atong ikatulong nga point, ako siya nagpitan lang. We are not the kind of people who only want blessing but avoid the battle. Nanganahan na ito panalangin, pero di ta kabalo mo atubang sa mga problema sa kinabuhi. Wala na diri, amen? Kaya maisugon ang mga anak sa Diyos. We are not the people who desires the reward but not the sacrifice. No? Magtanong tag maayo, makaani mo taong kaayuhan sa unahan. So, ano gingon nga, magtanong ka o maayo karon sa unahan na kay mapaabot. Na maayo usab. Amen. We are not the people who benefit from the courage and faithfulness of others. So, only ang word na beneficiary. So, ma-apply na ito nino. Kailangan tayo mga beneficiary. Isa na yung mga SS dire na yung mga naataana. Diba na tayo beneficiary dito? Applicable siya temporarily diri sa kalibutan. Pero sa langit, na ba tayo beneficiary? Kaya mag-anagan ko karon na maluwas akong anak. Wala! Amen! Kaning beneficiary diri ra ni sa tuwa. Kita ang atong relasyon sa Ginoo. Maoy, pinaka-importante kay wala gyoy beneficiary sa kaluwasan. So, amen. We are not the people who came back when the danger is over. Kay gusto lagi taong kanang kitang liyahay. Kasi mo yung amen? Ato na, nature na nato. Pero, gitudloan ta sa Ginoo nga, musukol. We are not the people who only pray when we need something. We pray because we have relationship with God. Tay, relasyon sa Ginoo, di ba? Moampo kita. Amen. Praise God. So, mauto ang atong point number 1. Kuha na to ang atong point number 1. We have to stand all the challenges. Stand firm. Number 1, stand firm even the battle is hard. So, ang ikaduha, stand
Stand and fight. Ang ikatulo. Fight all the challenges. Ang ikatulo. Stand and defend your ground. Una nga. Sa mga anak sa Ginoo, way surrenderay. Amen? Walay surrenderay. I am strong in the Lord. I am strong in the Lord. Amen. So praise God, no? Ito ang pulong sa Ginoo. To God be all the glory. Praise God. Hallelujah. Ang pati gusto kong tukuhin na Diyos sa kinabuhin ni Daddy. Kasi ang ingon, musukol. Hata musukol. Sayawa ra. Mga anak kayong sukol sa ginikanan. Amen ba? Okay? Hindi ka musukol sa itong mga leaders. Hindi ka musukol sa itong mga pastor. Yawa ra akong suklan. Kasi man ang akong kontra. Amen. So praise God, no? Na nindot ang pulong sa Ginoo. Bisan mag-unsa ka abundansya sa mga kaaway, pero mas daghan ngayon ang pabor kung gusto magikan sa Ginoo. Amen pa ba? Praise God. Hallelujah. Now, before giving our tithes and offering, kung gihangyo si Ann, alin natin yung ni Pastor. Na siya i-share gamay mahitungod sa sitwasyon ni Jihan, and then also si Ma'am. Jihan is really in need dayon. You are the one kanang makashare sa ilaha. You know what? Nakita na ko ba kung unsa kabililhon nga aduna bitay itawag siya birthday. Tungod kay si Ann iyakan na lang na feel. Si Jihan under na sa iyahan dito sa Tampakan. Siya may look out dito. And then sa diha nga dito si Jihan sa mata, sana? May pakpak. Ilaha gid nang giadto. Nirelax sila paninda o pamasahero duha ka adlaw makuyugan na sa Jihan. And then sa dihang nakabalik na sila diring Ann dayon. There was something na ibalik na ko sila dito pag-visit niyang Jihan. Ngayon siya ng Jihan. Grabe ang car siya libutang sa Ginoo sa ihang kasing-kasing siya nga. Di gyud ko muli hangtod dili ko makaampo niya. Yung pag-ampo niya, that was her first time na mag-ampo ang susama niya ito. Grabe ang puro-puro dahil yung tingong purti na kung pusuga. Kauban at naghan niya nakadawagan na sa ICU. Pero wala niya nabati ang kaulo ang niya ang courage na siya maka-ampo ni Jihan. Dahil pagkahumanin siya ay made nagawa ko. Grabe ang joy sa iyang kasing-kasing. There's one thing akong nagawa. Once na mahigugma ka o dalag igsoon, bisag unsa ka layo, bisag unsa ka lisod, atong mahimo for the love of God. Amen? So, si Ma'am Faye later, mag-exercise and offering. Ani, ikaw, ani. Kaya naihangyo si Gian gamay for us. First time ko itutunod doon, no? Amen, no? Ang sigihan mo God is my closest friend. Naghangyo mo siya ngayon siya gamay na kuan para i-sustain nila dito kay nakugdan na din sila, no? Pero, amen, first time mo tilog dere, pero feeling ko, buti niya ang kuan yung gigamit ko ni Lord nga maka-help ko niya, no? Pamagyan. Little lang, ginagmay lang makatabang ka niya, mamaya niyo gamay nga, sa malang na term, hinabang ka na, or kuan. Pero kuan na siya ka na, ano na siya sa ward, praise God. Wala na siya sa ICU. Okay, naman siya sa ICU for 2 weeks, tapos karon gibali na siya sa ward. So, ginuhog ni Lord ang atong mga pag-ampo sa iyang kinabuhi na hopefully i-extend to ni Lord in your life kay kung naan siya na i-purpose si Lord sa iyang kinabuhi. Amen? Amen. So, mora to na. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Napanalaginan ba ang tanan sa pulo? Nadawat ba na ako ang atong mga portion? Hallelujah. Nindot kayo no nga dili na ako kakyason ang matag Domingo.
na magigtigong kita kauban sa atong mga kaigsuonan niya sa pagtuo tungod kay matag Domingo na kita madawat na portion sa panalangin nga espirituhan ng gikan sa Ginoo pinaagi sa iyang mga sulubuon na servant, no? So, thank God sa tibok simana nga isustain ta sa Ginoo, itagaan ta kusog, itagaan ta og kalikon sa panglawas, itagaan ta og mga trabaho aron nga ang atong mga paninahanglanon matag adlaw matagbo. Amen. Hallelujah. So, sa tanang butang, giingon ang pulo nga in everything give thanks, for this is the will of God. And Malakay 3:10, bring into the storehouse, no? Iya sa Ginoo. So, isa kapag pa-remember katong sa time ni Jesus na nangutana about sa tax o ingon siya nga kinsay dunay coin o unsa ang nasa coin. So, what is due to God atong ihatag sa Ginoo. Amen? So, let's have a cheerful heart na muhatag ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Amen. Hallelujah. Father God, thank you Lord sa iyong faithfulness, Ginoo. Salamat sa kusog na maghihatag sa mata sa Lord. Alam mo, salamat sa iyong gugma, Ginoo, nga nag-sustain ka na mo kalungay, Lord. Salamat sa mga trabaho, sa mga negosyo, na iyong patigayon, na hindi ka na mo, God. Salamat, Lord, sa kahigayunan, Ginoo, nga among mabalik ang among gugma, nga nakanin mo, Lord. Pinagi sa pagsugod sa iyong pulong, paghatag, Ginoo, sa imong portion of Father God. Salamat, Lord, na kining na sa labi, Ginoo, magamit sa pagpalamnag sa imong bulaton, O God, matabang nili, Ginoo, magasto ko sa isakto, Father God, alang sa patimaya sa mga nandaghan pa, ang reach out ng mga kalag, Ginoo, inaagi nga sa labi, Ginoo, ang ihatag balik sa imong mga kanakan. Lord, we pray, Father God, na ikaw sa Ginoo, mag-open sa windows sa heaven, Lord, o imong ipupo, Ginoo, sa imong mga kanakan, ang imong panalangin, sumala sa imong sa God. Lord, papasalamaton kami, na nakabaton kami, Ginoo, nga mahigugmaon. Papasalamaton kami, Ginoo, sa tanang panahon, Lord. Be it good, be it bad, Ginoo, kayo imong pulong na gingon in everything, give thanks. Lord, among ibalik kung kanimo ang tanan, o among kang pasalamatan, Ginoo, sa lugang pang panalangin, imong ituko, kanina mo, sa tanang aspeto sa mga pagkakuhin. Lord,
today is the day of mercy. Happy birthday! Isa ba yung birthday? Apa ba? Mga bata, napa ba yung birthday? Wala na? Ano yung mercy? Ako yung nakakalito. O diba? Guwapa kayo ako kang dito. Kani siya, usa din siya kabuutan na daw. Utan mo na. Usa ka utang na kay kung kabuutan din siya. Tungkol kay si Sir Edgar, si Mama Lo, iyahan yung mga amo. For pila ka years niya nagtrabaho siya dito. Pero nakita na ako nilang relationship. Palangga siya nila, palangga po niya sila. Nagtrabaho niya siya ilang abragan karon. Palangga po kayo siya ng abragan. Yan kung sumusubuan si Sir. Sir, nilagaw ko si Rigaw sa tungkuan. Sa palangga. Maana niya siya tumagay na sila yung relasyon. Kung siya nakaila sa Ginoo, nahimo siyang matinud-anan. Amen. Padayon lang himo kang matinud-anan, makampot para kanina. Hallelujah. O Diyos na labing malaan, salamat kay Lord sa kinabuhi Ginoo. Mercy Lord, na ikaw Ginoo, naghatag kanyang galuwasan, naghatag kanyang panahon Ginoo, na makailangan na kanyang mga God. We declare today Lord, na tanan niyang mga pangandoy sa kinabuhi Lord, ang galuwasan siyang banan sa mga anak ng mga timetable Ginoo, gadagat na ito kanila amahan. Salamat Lord, ikaw maghatag kanyang mga panlawas Lord, in the name of Jesus. Matagbalatian Ginoo, we declare Ginoo, na mawala in the name of Jesus upon Lord. Maglakaw siya Ginoo, diha Lord sa divine health Lord. Long life will satisfy her Lord God. Salamat Lord sa tanang kaayo. Protection Ginoo, siya panagbaho sa puso. Bisan pa man Lord, sa iyang kasing-kasing malipayon na nag-alaway na nakainyo. Nalaygong ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Happy birthday. Okay, ito kanta na lang sa pagtapos. Wala yung SOL karon, yung si Pastor, but then kay Bible study, ito ilahang mamarit and everyone is invited na taga-dindi. Makita kailang mamarit ng midnight sa the rest na mga silinan at total dito sa Carmen. Then tonight, dito ka sa Tampakan. Shall we lift up our hands towards heaven? Pasalamat ka sa Ginoo. Lord, salamat kayo sa imong pulong, imong kamutago na mahal na mga tunggan, pinaagi sa imong alaga ng Diyos, ni Daddy Ginoo, paggamit kayo ang mahal kay Lord, sa imong bihog ng to kaniya ang mahal. Katong ang mga pulong, Lord, dili ka kumakawat sa yawa sa matagusan ng kinabuhi, Lord. Bisan pa man salamat sa imong buhay na presensya nga ikauban ka na mo rin laraw. Mamauli ang matagusan, Lord, nadunay kalipay, paglaong Ginoo, nagikan ng hakanimo. All the glory, honor, praises, and adoration belongs to you, our Father, in Jesus' name. Amen and amen. God bless us all. As we welcome also ang girlfriend ni Julie. Welcome, Isoon.